kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy. Sa wakas, nahanap at nasa kamay na ng mga autoridad si Pastor Apollo Kibuloy. Matapos ang 2 linggong paghahanap sa compound ng KOJC, tila naging mahabang teleserye ang nangyari. Tumaas ang tensyon sa paghahanap kay Kibuloy at gumamit pa ng heartbeat detector o life and motion detector ang kapulisan at nagpasok pa daw ng mga minero na nakadamit pang pulis ang mga ito para maghukay sa nasabing underground bunker kung saan nagtatago daw si Kibuloy. Nahuli nga ba o sumuko si Kibuloy? Kukunin na ba ng Amerika si Kibuloy? At ano ang hiling ni Kibuloy sa gobyerno ng Pilipinas? Yan ang ating aalamin. Umabot ng 2 linggo ang paghahanap ng PNP kay Pastor Kibuloy sa compound sa Buhangin, Davao City. At nitong September 8, 2024, pasado 6 p.m. ng gabi, napasa kamay na ng autoridad si Kibuloy. Kumalat din sa social media ang litrato ni Kibuloy kasama ang abogado ng KOJC at isang lalaking nakasombrero na nakasakay sa isang eroplano. Hindi biro ang naging search operation para kay Kibuloy at mahigit 2,000 na mga pulis ang sumugod sa compound nito sa Davao City. Hinarang nung simula ngunit nakapasok pa rin ang mga otoridad. Bigo sila nung una na mahanap si Kibuloy hanggang may na-detect ang heartbeat detector sa ilalim ng lupa at ito daw ay di umano heartbeat ng tao. Yung operator naman yung device ang nagsasabi na tao talaga yun na heartbeat. Duda nila sa ilalim daw nagtatago si Kibuloy at meron daw itong secret underground bunker. Agad namang sinimula ng mga otoridad ang paghuhukay sa di umanong secret bunker. Ayon sa abogado ng KOJC, malalim na umano ang hukay ng mga pulis sa basement ng Jose Maria College Building. Nagpakita pa ito ng larawan ng ginawa umanong tunnel para hanapin ang bunker na kinaroroonan daw ni Kibuloy. May mga kumakalat din na balita na di umano minero at hindi mga pulis ang mga naghukay sa di umanong bunker ni Kibuloy. At nagbihis lang daw ang mga ito ng police uniform para makapasok sa compound at magsagawa ng drilling. Ininspection din ng mga senador na si Senator De La Rosa at Senator Robin Padilla ang cathedral sa compound at may nakita itong fresh concrete o bagong buhos na semento sa ilalim ng red carpet. Kinumpirma ito ng DPWH na ang sahig ay bagong buhos na semento base sa kaning instrumento. May video rin sila ng umano'y drilling operations ng mga pulis. Bagamat hindi kinumpirma, sinabi ng PNP na legal ang kanilang mga hakbang para mahanap si Kibuloy. Pero magdadalawang linggo na, wala pa ring Kibuloy na lumilitaw. Kaya naman nanawagan na si Senador De La Rosa kay General Torre na itigil na ang search operation dahil malaking perwisyo na ito sa kapulisan, sa KOJC members at sa mga mag-aaral sa Jose Maria College. We're appealing to you to please give these people peace of mind. Ibalik sa kanila yung property. Hindi mo kayang gawin yan? Are you willing to place your name as the very person that caused the constitutional crisis? Sabi naman ni Vice President Sara Duterte, dapat mabilis umano ang pagpapatupad ng arrest warrant ng PNP, lalo na't naaapektuhan ang imahe ng Davao City. Hindi dapat ginagawang excuse na malaki yung lugar sa sobrang dami ng mga pulis na nandyan sa loob at sa sobrang dami ng pulis na pinadala para mag-execute ng warrant of arrest. Magtataka ka, 9 days na hanggang ngayon, hindi pa sila tapos. Paano na pa sa kamay ng otoridad si Kibuloy? Nagbigay daw ng ultimatum ang kapulisan kay Kibuloy na sumuko at kung hindi ay papasukin nila ang isang particular building na off-limits daw sa mga kapulisan. Kinumpirma ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na aresto at nasa kamay na ng otoridad si Kibuloy. Pero sabi ni General Torre, hindi daw niya alam ang full story kung paano nadakip si Kibuloy. Wala ko akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito na ating may aeroplano nga nung dumating, Air Force. Was it really C-130? Yeah, that's C-130. Dito po dumating. Yeah, may convoy na nakita, sabi niyo, di ba? Bigla lang daw na may C-130 ng Air Force ang dumating mula sa Davao
At lula nga ng eroplano ay ang pinaghahanap na si Quiboloy, kasunod nito ay ang 9-vehicle convoy ng otoridad na sumalubong sa eroplano. Ang totoong may alam lang daw kung paano napasakamay ng otoridad si Quiboloy ay si DILG Secretary Abalos. Ayon naman sa legal counsel ng KOJC na si Israelito Torion, kusang sumuko sa otoridad si Quiboloy at hindi daw ito nahuli. Kinumpirma ito ng PNP after daw magbigay ng ultimatum ang kapulisan. Nagkaroon daw ng peaceful negotiations na nagtulay sa pagsuko ni Quiboloy. Nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko dahil binigyan po natin sila ng ultimatum. Nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko at nagkaroon po ng negotiation. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Sinabi naman ni Attorney Ferdinand Topacio na epal to the highest level si Secretary Abalos dahil sa pagsiwalat na inaresto daw nila si Quiboloy. Nag-pull out naman agad ang mga kapulisan na nakabantay sa KOJC compound nang malaman na nahuli na si Quiboloy. Nagkamayan at nagyakapan pa ang mga pulis at miyembro ng KOJC. Naghingi din naman ng paumanhin si General Torre sa KOJC members sa nangyaring tensyon sa search mission nila. Anya, ginagawa lang daw nila ang kanilang trabaho. Ito-turn over ba ng Pilipinas sa Amerika si Quiboloy? Ayon sa FBI Most Wanted website, si Quiboloy ay kasama sa Most Wanted list ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Wanted siya para sa kanyang diumano'y pakikilahok sa isang scheme ng labor trafficking na nagdala ng mga miyembro ng simbahan sa Estados Unidos gamit ang mga peking visa at pinilit ang mga miyembro na humingi ng donasyon. Ang mga donasyon na ito ay tunay na ginamit upang punduhan ang operasyon ng simbahan at ang marangyang pamumuhay ng mga leader nito. Ang mga miyembrong naging matagumpay sa paghingi ng donasyon para sa simbahan ay di umano'y pinilit na pumasok sa mga peking kasal o kumuha ng peking student visa upang ipagpatuloy ang pangangalap ng pondo sa Estados Unidos sa buong taon. Wanted din siya sa human trafficking, fraud and coercion, at bulk cash smuggling. Dati nang humiling ang pastor ng garantiya sa gobyerno ng Pilipinas na huwag siyang i-turn over sa Amerika. Pero tinawag lang itong tail-wagging ni President Bongbong Marcos. Seems to me a little bit tail-wagging the dog. Ang mapapangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh. That's going to take years. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Ayon din kay Senator Risa Hontiveros, wala daw sa lugar si Quiboloy upang mag-request. Wala po siyang mag-impose ng mga kondisyon. Siya po ang may obligasyon. Maraming kaso ang haharapin ni Quiboloy dito sa Pilipinas maging sa ibang bansa. Ang pagkakahuli ni Pastor Quiboloy at ni Alice Go ay patunay na hindi natutulog ang batas at hindi ka nito titigilan hanggat buhay ka pa. Mahirap man ang naging operasyon ng kapulisan, nagbunga naman ito ng napilitang sumurrender si Quiboloy. Ikaw, sa iyong palagay, dapat bang i-turn over si Quiboloy sa Amerika? O karapat dapat siyang protektahan ng Pilipinas? I-komento mo naman ito sa ibaba, pakilike ang ating video, i-share mo na rin sa iba. Salamat at God bless.